Hey guys, what's up? Manibisyon Wayne, and today, alikat pag-usapan natin itong pagwawaldas. Halagang 132 million ang tinapon ng Comelec. Diba? So ayon nga dito sa report, no? Guys, ano sabi dito sa report na to na sinulat ni Trendroad website? Okay. Comelec discards 6 million ballots following the Supreme Court TRO. This was written by a certain JBC, posted last January 17, 2025. So basically yesterday lang. Sabi niya rito, the move comes after an order from the Supreme Court. On Friday, January 17, the Commission on Election pulled about 6 million printed ballots from the National Printing Office in Quezon City to its warehouse in Laguna. According to Chairman George Garcia, these ballots were roughly 132 million are being discarded following the temporary restraining order released by the Supreme Court. It is in the said court order, the Comelec has been directed to restore the names of 5 candidates which the Commission previously disqualified. Hindi ko alam yung history, pero I think for me, this is the first time na nagsayang ang Comelec ng ganito kalaking halaga ng pera. Okay? It says here, we will proceed with the automated election. That's it in accordance with the law. Your commission has no intention to disobey the Supreme Court. I'm very sure of that. Back to the discarded ballots. This will be recycled into paper materials, but will no longer be used as ballots anymore. Some of the 6 million pieces already printed are test ballots set for absentee voters in Region 13 or the Caraga and Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Meanwhile, the NPO expected to start its printing of official ballots on Monday, January 20, less than 3 months before it sets deadline of April 14, 2025. Ang kailangan nilang i-print is about 73 million ballots. Okay? And the midterm election will be on May 12. Now, the question is, paano kung nag-release na naman ng panibagong TRO ang Supreme Court doon sa mga nag-file ng appeal, no? Sa mga dininay o dinismiss ng NBank. Diba? Oh, ang sabi rito, Comelec faces 100 million loss, significant delay in poll preps after court order in favor of the disqualified bets. Sakit sa banks. Kandidato nasyonal at lokal dito po sa usapin po ng paghahanda. In-interview ni Ted Filon, si Chairman Garcia. Pakinggan natin, panoorin natin. Ano po ang implikasyon nito ng ipinalabas pong desisyon ng Supreme Court para po pigilan kayo na diskwalipika ang ilang pong kandidato nasyonal at lokal dito po sa usapin po ng paghahanda sa halalan? Please go ahead. Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, 5 po yung na-issue na temporary restraining order ng Korte Suprema. Although hindi pa po namin officially received pero announced na po, 4 ay local at 1 po ang national. Sa local po, Sir Ted, wala pa naman po kami problema kung tutuusin doon sapagkat, Sir Ted, hindi pa naman kami nag-iimprenta doon sa mga lugar kung saan nandun yung mga local candidates. Dito po sa national, medyo ito po yung nagkaroon tayo ng problema sapagkat nakapag-imprenta na po tayo ng mahigit 6 na milyon na mga balota at kung saan kahapon po nagdesisyon kagad tayo para ikangay maampat kaagad ang dugo ay pinatigil po natin ang printing dahil kung magko-comply po tayo sa PRO, kinakailangan pong isama yung pangalan ng kandidato po na nakakuha ng restraining order. So, Sir Ted, Ma'am DJ, kasi mababaliwala po yung lahat ng mga na-print na natin ng mga balota. Babaguhin po namin, Sir Ted, Ma'am DJ, kasi yung pong election management sistema po kasi yan eh. Babaguhin ang database, pagkakaroon ng bagong serialization, and therefore, may mga proseso pa po kami i-undergo kasama yung trusted build
bago po namin muling pasimulan yung pag-iimprenta ng balota. So, imagine, yung cost nung ano na yun, nung PRO na yun. Kasalanan ba ng COMELEC na dinismiss nila yung kaso o yung appeal nung hindi dinismiss eh. Dinisqualify nila yung mga kandidato. We can just imagine how huge yung naging impact niya. Maliban dun sa halaga ng pag-iimprenta, yung oras na mawawala sa iyo at masasayang. Una-una sa lahat, nasayang mo na yung halaga ng pag-iimprenta. Pangalawa, nasayang mo yung halaga ng pagbabayad ng mga tao. Pangatlo, nasayang mo yung oras sa paggagawa, sa pagre-recalibrate nga ng kung ano man yung kailangan yung gawin. Hindi lang po 6 million ballots ang nasayang na nagkakahalaga, di umanong 132 million. Pati po yung oras ng mga tao, yung calibration, yung pinaka-manpower, diba? Oras at pera sa pagpuproduce niyan nasayang din. So, hindi lang halaga ng pag-iimprenta ang nasayang. Diba? Bakit sa tingin nyo naglabas ng PRO ang Supreme Court? Bakit? Bakit sa tingin nyo, iba yung kasi 5 yan eh. I would understand yung isa eh. Pero kung yung 5 candidate mo, okay, yung 5 candidate mo, nakakuha ng TRO, then there's something wrong with the legal department. Hindi ba questionable yung 5? Kaya na sinabi ko, I can understand 1. Pero yung 5 naka-receive ng TRO. Then there's something wrong. Hindi nyo ba alam yung batas? Or, mahalaki ang halaga ng kapalit ng pagdi-disqualify dito sa mga taong to. Diba? Hindi niya ba natatanong yan? Yun ang naman natin eh. May halaga bang kapalit? Kung bakit na-disqualify and yet tina-TRO, pinababalik ng Supreme Court yung pangalan ng 5 tao na. Diba? I'm trying to digest eh. I'm trying to understand. Ano kaya yung pwedeng violation ng mga to? Hindi ba sila nakapasok sa mga requirements? May mga pending cases ba or may mga decided case? As long as may pending case ka, gaya ng kay Leila de Lima, may pending case daw yan ng plunder. May mga pending case si Leila de Lima, pero tumatakbong party sa representative, nominee. Kay Ma'am Nene Bacali, sa mga napapanood ko pa lang, hindi ko nakita o nabasa yun. So napapanood ko pa lang, hindi daw registered voter si Ma'am Nene Bacali, kaya siya ni-disqualify. So ano naman yung kwento ng ilan pang na-disqualify? Ganyan ba kalakas? Si Tambaluslos dyan sa distrito niya? Na kaya niyang manalo by default kasi ini-eliminate niya yung mga kalaban niya. Alam niyo, sa totoo lang for me, parang natatakot tuloy ako sa magiging performance ng COMELEC this coming 2025 election. Ako, saludo ko doon sa barangay election eh. Kasi ang daming nakasuhan, na-disqualify, mga nag-violate, hindi talaga pinatawad ni
Chair Garcia eh. Gaya ng sinabi ko, hindi, well, personal natin kilala si Chairman Garcia, pero kung ganito naman yung nakikita natin, di ba dapat tama lang na i-call out natin ang COMELEC? Na bakit ganito ang nangyayari ngayon? Okay, sige po. So, yung po kasing, 'di ba para may 'di ba may ano 'yan, sa amin may hulma 'yan, yung printing ng balota, no? So, magkakaroon po ng pagbabago dito, pati ho doon sa mga numero maaapektuhan ngayon, 'di ba? Kasi po itong papayagan na pong tumakbong senador, may corresponding siyang numero, et cetera, plus pati po doon sa mga local na nakahanda na for printing, gano'n din po mangyayari, Chairman. Ano po? Tama po kayo, Sir Ted. Babaguhin po natin yung mga bilang, yung mga numero dyan po sa ballot phases po natin. In fact po, Sir Ted, pagka po national, lahat ng ballot phases ng buong Pilipinas, kasama rin po yung mga ballot phases abroad, ay kinakailangan natin baguhin upang maisama yung pangalan ng national candidate po na yan. Opo. And then kasi nga po kahit po ito ay ano po lamang restraining order, hindi pa din to final sa usapin talaga ng disqualification. So meaning maaaring tumakbo but at the end of the day baka din po magkaroon dito ng resolution eventually nga with finality kung disqualified pa talaga ang kandidato o hindi. Tama? No. Pwede po mangyari yan, Sir Ted. Okay, Pero sige. siyempre po, ang isang TRO, Sir Ted, Ma'am DJ, ay immediately executory. Yes, sir. Yes, sir. Kinakailangan mag-comply kaagad ang COMELEC na subject sa MR. Okay, sige po. Chairman, hindi ho siguro ako makapagtatanong ngayon agad-agad kung magkano ang nasayang na pera dito? Sir Ted, i-estimate na po natin 22 pesos ang isang balota, mahigit pong 6 na milyon yung pong mga balota na imprenta natin. Pagkatapos, siyempre, Sir Ted, yung pong mga ginamit ng mga ink, mga papel, at napakadami po naming tao ang involved sa verification ng mga balota po. Individually po kasi bine-verify ang mga balota, tama ba yung size, tama ba yung kulay, tama ba yung mismo mga pangalan na nakalagay dyan. Ipa po yung pagpapasok ng bawat isang balota sa lahat po ng mga makina na naandun po sa NTO. So more or less, yan po yung atin pong involved dito po sa mahigit 6 na milyon ng mga balota. Opo, doon pa lang po sa balota, that's 132 million kung 22 pesos times 6 million. Ano po, doon pa lang po yan sa mga balota, hindi pa kasama yung labor, etc. Chairman, kailan po kayo nagdesisyon sa diskwalifikasyon nito pong particular po itong sa pagkasenador? Kailan po ito inihain sa kataas-taasang hukuman para lang ho natin malaman po, with all due respect sa ating mga maestrado, kung gaano nga dapat kaimportante, mas mabilis sana ang desisyon? Kung napansin niyo po, Sir Ted, kahit nung ako'y nakakapanayam nyo, sabi ko po as early as before the first week of December, tapos na po kami sa mga national candidates sa pagkandidato sa senador. Ibig sabihin, yung 117 ay dineklara po namin nuisance up to the end bank level. In fact, akin po sinasabi na ito ang kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan ng komisyon na wala po kaming wala kaming nuisance petition na nakapending sa COMELEC national man as local. Yung pong mga local naman, Sir Ted, mga first week ng December ay atin na pong nadesisyonan kaagad lahat yan up to the end bank level upang hindi makasama yung pangalan ng mga panggulo o panglito lamang at walang real intention to run for public office. So basically, ang tanong is, kung na-decision na ng December, tandaan nyo October yung filing. So yung within 23 days, no, kung ano man yung pa-file mong petition for disqualification or cancellation ng kanilang COC, dapat mangyari yan within 23 days after ng pag-file. So sabihin na lang natin within October, November, December, ayon nga kay Chair Garcia, parang lumalabas na yun na decided na lahat hanggang end-bank level. So syempre pag may end-bank level na, pupunta ka na ngayon saan ka na pupunta? Sa Supreme Court. Ganun yun. Pagpunta mo ng Supreme Court, kailan ka nagpunta, yun nga yung titingnan mo doon kailan mo nakuha yung desisyon na end-bank? Kailan mo, kasi ang dyan, mag-a-appeal ka sa end-bank.
After NBank, okay, yung hearing nga nasa sa lower, of course. Then sa NBank ka na. So, pagka nakarating ka ng NBank, qualified ka pa rin, akit ka na ngayon sa Supreme Court. Diba? Ganun yun. So, babagal ba ang Supreme Court? I don't think so. I don't think so. Kasi kung pinailan ka within 23 days, no, dyan sa ano na yan, is it 23? Parang basta 20 plus days. Okay? Within 20 plus days, mapailan ka ng disqualification or cancellation of COC. It took COMELEC 2 months to finish all the cases. And it only took the Supreme Court a couple of days, not even half the month, na nag-decide sila. Can you blame the Supreme Court sa bagal nila? Hindi rin. And we cannot even blame COMELEC because they have schedules din to follow. No? Isa ako sa mga naging volunteer nila as poll watchers. Hindi poll watcher ng kandidato. Naging parte po ako ng anong pangalan no? Civic group. Okay? Parang gaya ng NAMFREL. Kaya lang kami, ang mga kasama namin, mga lawyers, law students, and paralegals, yung mga kasama doon sa grupo na yun. So you have to be a paralegal, a lawyer, or a law student para mapasama ka doon. Last 2021, 2022, nagkaroon ng mga, of course, mga workshop ang COMELEC. Kasi nga magbabantay ka eh. Paniwala kasi din nagbantay ako sa Maynila. Madaming sakit sa ulo. Okay, maraming sakit sa ulo. Sa national election, sa national and local election, bawal po ang mga barangay chairman, barangay tanod na pakalat-kalat sa loob ng polling precinct. Pero hindi natin maaalis na yung mga yun ay nandoon. Hindi dahil sumusuporta. Pero tumutulong sa mga volunteers. Dahil marami nga rin makukulit ng butante. Meron nga doon bawal picturean yung balota. Diyos ko, gaano karami yung sinita ko. Don't worry mga kabataan. Mga first or second time na vote. Lalo na yung mga first time voter. Yung una nila yung picture yung balota na sabi ko bawal yan. Meron pa nga doon nagbibideo-video, sabi ko bawal yan. Sabi ko kaya kita ipakulong. I-report lang kita sa mga ipapakulong ka namin pag hindi ka sumunod. No? That's a violation. No? Bawal po kasi kuha na ng balota, bawal kuha na ng video yung taong bumoboto. No? Maraming bawal. Anyway, going back. Hindi ko alam kung maiinis ako, matutuwa ba tayo na nagtapon ng ganyang kalaking pera ang COMELEC? 132 million. Para kung yung magulang mo talagang kuripot, baka na isampal sa yung tig-piso 132 million sa pagsasayang mo ng ganyang kalaki. Again, it's just the printing, it's just the, wala pa dyan yung manpower, sabi nga ni Chair Garcia, masyadong marami ang involved na, o marami ang nasayang, hindi lang yung 132 billion. So most probably, we can say na sa 200 to 300 million ang nasayang para lang maibalik yung pangalan ng 5 tao. Mali ba ang pagdedesisyon? Definitely, obviously, mali ang pagdedesisyon na but then again, magkakaroon pa rin ng hearing. Okay? Magkakaroon pa rin tayo ng hearing para dyan. Pwede pa rin sila, kung manalo man sila, pwede pa rin silang ma-disqualify kung makita ng Supreme Court na merong ang paglabag or merong grounds para sila ay ma-disqualify. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na kung kayo ba ay may kumpiyansa pa sa COMELEC. Another question. Gaano kataas ang trust rating na ibibigay niyo sa COMELEC after
nitong nangyaring ito. Sa tingin nyo ba magkakaroon tayo ng malinis na eleksyon for 2025 o magiging madugo at matinding dayaan ang mangyayari? Masyado pang maaga, but we'll see.